Hallelujah. Amen, Lord. Hallelujah. Tayo manalangin saglit mga kapatid. Habang sariwa pa sa ating kaisipan ng bahagi ng awit na nagsasabing, I know the Lord will make a way. Hallelujah. Lord, tunay, ito ang kailangan namin sa mga oras na ito. Ang ikaw ang muling gumawa sa aming kalagitnaan. Marami kaming pwedeng gawin, Panginoon. May maliit o malaki na kaya namin gawin sa araw at sa oras na ito. Pero walang kabuluhan ng lahat ng aming nagawa at magagawa kung hindi ikaw ang gagawa sa aming kalagitnaan. Kung kaya't minsan pa aming dalangin, ikaw po ang magbigay daan sa bawat isa at hayaan na ang mga salita mo na yung naihanda sa amin sa gabing ito ay maging tunay at totoong pagpapala sa bawat isa at magkaroon ito ng malaking epekto, ng impact sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoong Diyos, ng inspirasyon upang magdulot ito ng kalakasan at kasiyahan sa bawat isa. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin sa pamamagitan ng mga pinagpala mong salita. Aming dalangin ito, aming samo, hinihiling at tinataas sa iyo lamang at sa iyo pong dakila at panalapangalan, aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen and amen. Ating palakpakan ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Sa hindi po pag-abala, ating buksan ang ating mga Biblia muli. Hindi ko alam kung ito yung muling pagbubukas nyo ng Biblia nyo simula nung Sunday. Sino ang nakapagbukas ng Biblia after nung Sunday? Taas ang kamay. Konti God bless you, my beloved brothers and sisters. So, sa mga ngayon lang ulit nagbukas, pagpalain kayo ng Panginoon. Buksan natin ulit ang Book of Genesis, yung ating pinaka-main text. Chapter 12, verse 1 up to 3. So dahil ito ay part 2, so same main text ang ating mga babasahin, mga kapatid. Sabi sa verse 1, Now the Lord had said unto Abram, Get thee out of thy country, and from thy kindreds, and from thy father's house, unto a land that I will show thee. And I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. And I will bless them that bless thee, and curse him that curses thee, and in thee shall all families of the earth be blessed. 1 Peter chapter 3, verse 8 to 9. Finally, be ye all of one mind, having compassion of one of another. Love as brethren, be pitiful, be courteous, not rendering evil for evil, or railing for railing, but contrariwise blessing, knowing that ye are thereunto called, that ye should inherit a blessing. Ang Diyos ang magdagdag ng mga pagpapala sa kanyang mga salita. Sabihin natin, Amen. Amen and amen. You may be seated, mga kapatid. Magandang gabi sa ating lahat sa pangalan ng ating Panginoon. At tayo po ay nagsisiris na at nakaisa na tayo. Naging series. Actually, di ko po talaga inisip na maging series ito o magkaroon ng part 2 or part 3 kung hindi pa rin natin matatapos sa gabing ito. So, ang Panginoon po talaga ang nakakaalam ng mga bagay na mangyayari sa unahan, mga kapatid. So, ang tangi nating magagawa ay ipagkatiwala sa Kanya ang mga bagay na ito. So, ang pinaka-main text natin ay ang Genesis chapter 12 na may kinalaman sa buhay ni Abraham. It all started kay Abraham, mga mahal kong kapatid. Walang nabanggit na pagpapala patungkol kay Adan, kay Enoch, at
dito lang sa lingkod na ito ng Diyos na si Abraham, ipinahayag ng Panginoon ang pagpapala. Ang tawag dito ay Abrahamic Covenants. Pakikipagtipan ng Diyos kay Abraham na may kinalaman sa pagpapala, una sa bansang Israel, at pangalawa, yung reality ng shadow ng mga nangyari sa lumang tipan ay ang iglesia, ang mga mananampalataya, ang nobya ni Kristo. Hallelujah. So take note for that. Ang pagpapala na ipinagtipan ng Diyos kay Abraham. At kinikilala natin ang ating mga sarili na mula sa binhi ni Abraham sa pananampalataya. Ang mga Hudyo ay in natural, may mga tao na naging part ng binhi ni Abraham, mga kapatid. At ito yung inaangkin ng mga Parisi nang kausap nila ang Panginoon na sila'y mula sa binhi ni Abraham. Pero nirebuke sila ng Panginoon sapagkat ang sabi niya, kung kayo ay mula kay Abraham, dapat sana ay ginagawa niyo ang mga gawang ginawa ni Abraham. Pero hindi. Ang ginagawa niyo ay sa inyong amang Diablo. Siya'y sinungaling at mamamatay buhat pa sa pasimula. At dito sa sulat ni Apostol Pedro, mga mahal kong kapatid, ipinakita niya sa mga New Testament saints, kasama na tayo na part ng prophecy, ng fulfillment ng mga bagay na kanilang nakita. Sinabi ni Apostol Pedro na tayo ay tinawag para maging pagpapala. We are called to be a blessing. Sabi dito, magkaroon tayo ng isang kaisipan, be ye all of one minds, having compassion one of another, magkaroon ng pagkamahabagin o pagmamahal sa bawat isa, pag-ibig sa kapatid. 1 Peter chapter 3 verse 8, Sister Mary Ann. Be pitiful, be courteous, not rendering evil for evil, or railing for railing, but contrariwise blessing, knowing that ye are thereunto called. So dito tayo tinawag, mga kapatid. At nung nakaraang Sunday, meron tayong natalakay ng dalawa. Merong dalawang uri ng pagpapala. At meron pa pala akong isang naka-highlight dito na words or paragraph o title na sinabi ko. Nakalagay dito ay secrets or keys to blessing. Ito ay isang hiwaga at may mga susi. Hallelujah sa pagpapalang ito. At may dalawang uri ng pagpapala. Ang isa ay it depends sa mga bagay na tayo ang gumawa, mga kapatid. At ang pangalawa ay sa Panginoon na siya mismo ang gumawa. At inuna natin yung number 1. At nakadalawa tayo. Sabi ko nga, may 10 na nailista ako. At yung unang dalawa ay atin na pong nadaanan, which is ang obedience and trust. Sa Tagalog ay pagsunod at pagtitiwala sa Diyos. At nabanggit ko by inspiration na ang dalawang ito ay hinihingi ng Diyos sa atin. Hindi ito kusang ibibigay ng Panginoon sa atin na para tayong robot na kakalabitin ng Panginoon para sumunod sa Kanya at para magtiwala sa Kanya. We have the free will to choose. At dito na nag-glorify ang Panginoon, mga mahal kong kapatid, every time na ang pinipili natin ay ang Kanyang kalooban. Ang pagsunod at pagtitiwala sa Kanya. So unang mahalagang dalawang bagay sa 10 para magkamit tayo ng pagpapala. O ulitin ko yung tanong ko nung Sunday, sino sa atin dito ang gustong maranasan
ang isang buhay na pinagpala at isang pagpapala. Isa kang pagpapala. Hallelujah. So dalawa yung epekto. Pinagpala ka, mararanasan mo, at magiging pagpapala ka, mararanasan ng iba. So yun ang totoong pagpapala. Nararanasan mo at mararanasan ng iba. Merong dalawang epekto. Yung totoong pagpapala na galing sa Panginoon na may kinalaman sa una, pagsunod sa kanyang mga salita, pag-honor sa kanyang kalooban, at lubos na pagtitiwala sa kanya. At sana nga po magawa natin ito, mga mahal kong kapatid. At ang sabi ko din nung Sunday, kung hindi natin ito nagagawa, at ito ang dahilan kung bakit hindi natin maranasan pa ang isang buhay na pinagpala at maging pagpapala, then ang kailangan natin ay dumulog sa Panginoon. Manalangin. Lahat tayo may kakulangan pa, lahat tayo ay may kinakailangan pang iiyak sa Diyos. Alam ko sa aking sarili, marami pa pong kulang sa buhay ko. Ang dami kong binubulay sa aking sarili. Nais ko pang higit pang maging pagpapala. Nais ko na ang buhay ko ay higit pang maging makabuluhan, mga mahal kong kapatid, habang ako ay nabubuhay. Sa aking pagbubulay, napakarami. Na nais kong higit pa na ang buhay ko na pinagkaloob ng Panginoon ay maging blessing pa sa mas marami. At nalilimitahan ito at napipigilan dahil sa mga pagkukulang. Nalilimitahan yung paggawa ng Diyos sa buhay natin dahil sa mga pagkakamali natin na nagagawa. At tayo ay dumudulog sa Panginoon na humihingi ng tawad at ng tulong. So tayo magpapatuloy, mga kapatid. Magiging maikli na lamang ito marahil. Sana nga po para matapos natin. Yung Jeremiah chapter 29 verse 11 ay binasa na natin ito pero hindi pa talaga yung pagpunto. Nabasa lang natin sapagkat nailarawan natin yung mga artista na ginagamit din nila ang talatang ito. Paborito nila ito. Pero in a wrong context, nami-misquote nila ito, misinterprets. Pero tingnan natin, ano ba talaga ang mensahe ng Panginoon sa mga talatang ito. Sabi diyan, "For I know the thoughts that I think toward thee, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end." Sa JNB, basahin natin, Sir Mary Ann. Punta tayo sa e-sword natin. Basahin natin sa mas mababaw na Ingles. So, i-ready natin yung e-sword natin. Mamaya may mga babasahin pa tayo sa JNV. Nagahang yung laptop mo? Jeremiah 29:11, JNV. Okay. Sabi diyan, I alone know the plans I have for you. Plans to bring you prosperity and not disaster. Plans to bring about the future you hope for. Diba ang ganda, mga mahal kong kapatid? Sabi yan, ako ang Panginoon ang nag-iisa na mayroong magandang plano sa iyo. Plano na pagpalain ka at hindi mga disaster. Ano Tagalog ng disaster? Mga, Brother Wilson, mga kasakunaan. Diba? Mga kasakunaan. At plano na bigyan ka ng magandang kinabukasan na yung inaasahan.
Sa Tagalog, dyan na lang tayo muna sa e-sword natin. Kasi may babasahin pa tayo sa JNV. Sabi diyan sa Tagalog, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo. Sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. So hanggang dito lang ang mga denomination, mga kapatid. At sana pag nagbasa tayo, hindi rin hanggang verse 11 lang. So from verse 12 to 13, idadagdag natin. At dito sa susunod na mga talata, ibibigay ko ang purpose na galing sa Diyos. Hindi galing sa governments. Sino dito ang miyembro ng purpose? Di ba? Pinagpala kayo ng gobyerno. Di ba? At ang daming mga nasa purpose na unbeliever na ini-enjoy nila yan at in a wrong way ay ginagamit nila, mga kapatid. At kung kayo ay nabiyayaan ng purpose ng gobyerno, mapalad kayo, mga nanay at mga tatay na nandito. Pero ang Biblia ay meron ding pong purpose dito sa babasahin natin. So ito ang pang 3, 4, 5, and 6 natin. Meron tayong unang dalawa, pagsunod at pagtitiwala. Then ang pangatlo, pang-apat, pang-lima at pang-anim ay dugsong-dugsong na nandito sa mga susunod na talatang babasahin natin. Verse 12. At kayo'y magsisitawag sa akin. At kayo'y magsisiyaon at magsisidalangin sa akin at aking didinggin kayo. Verse 13. At inyong hahanapin ako at masusumpungan ako pagka inyong sisiyasatin ako ng inyong buong puso. So, ang mga denomination, ang mga artista, kinakat nila hanggang verse 11, hindi nila isinasama ang verse 12 at verse 13, paano mangyayari yung programa ng Diyos na nakapaloob sa verse 11. Kung babasahin natin sa KJV, ang verse 12 and 13, sabi diyan, then shall ye call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hearken unto you. And ye shall seek me and find me, when ye shall search for me with all your heart. So ano yung apat na nandito, mga kapatid? Lista niyo. Tagalogin mo nga, Sir Marian, para makita nila. Verse 12. Kayo'y magsisitawag, kaya ang pangatlo ay pagtawag sa Diyos. Ask. Sabi ng scripture, kaya kayo walang tinatanggap dahil hindi kayo humihingi sa akin. Hindi kayo tumatawag sa akin. Sa Jeremiah chapter 33 verse 3, sabi diyan, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay, kasama na diyan ang pagpapala. Amen. Amen. Hallelujah. At may hirap na hindi mo nangalalaman. English nga natin sa KJV. Call unto me and I will answer thee and show thee great. Diba si Satanas may pinakita mga great things sa Panginoon nang siya'y dayain, nang siya'y dinadaya ni Satanas, mga kapatid. Ang mga dakilang bagay nandito sa ibabaw ng lupa. The glory of the worlds. Pero dito, ang Panginoon ay nananawagan sa mga mananampalataya na kung tayo ay tatawag sa Diyos. Pero siguraduhin natin na bago tayo tumawag sa Kanya, naranasan mo yung unang dalawa. Dahil baka mangyari sa iyo ang Book of Proverbs, nasasabihin ng Panginoon sa mga dumadalangin sa Kanya, sa mga tumatawag sa Kanya, tatawanan ko kayo. I will love at you. Bakit? Sabi ng Panginoon, kung mababasa niyo sa Proverbs, nang ako ang tumawag sa inyo, hindi kayo nakinig. Nang ako ay nagsasalita,
hindi kayo nakinig. At sa panahon naman na kayo ang tatawag sa akin, tatawanan ko kayo sa inyong disaster, into your calamity. So di ko na po kasi na-record, pero nasa Book of Proverbs yan. Sino nakabasa na yan? Na may mga taong pagtatawanan ng Diyos sa panahon na dumulog sa Kanya, tumawag sa Kanya. Basahin nga natin, mahalaga siguro ito, hanapin ko, mga kapatid, para may take note ninyo, madali lang naman hanapin ito. Tulungan na ako ng mga manggagawa natin. Tatawanan. I-search natin, tatawanan. Sa Book of Proverbs. Hindi tama yung term. So, hindi tayo magmamadali. Yeah, Proverbs chapter 1. Tingnan natin kung tama ba ito. Yeah, chapter 1 verse 24. Pero kung dadalhin natin yung, itataas natin sa verse 23, turn you at my reproof, bumalik kayo sa aking saway. Behold, I will pour out my spirit unto you. I will make known my words unto you. Bumalik kayo sa akin, sa aking mga saway. Narito aking ibubuhos ang aking spirito sa inyo. Kulang. Ibalik mo lang sa English, Sir Mary Ann. Wala yung word. Sabi doon sa verse 23, and I will make known my words unto you. Yan ang panyaya ng Panginoon. Pero sabi sa verse 24, because I have called and ye refuse. I have stretched out my hands and no man regarded. Tagalogin nga natin. Sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi. Aking iniunat ang aking kamay at walang makinig. At pagdating sa verse 26, ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating. Verse 28, verse 27, pagka ang inyong takot ay dumarating na parang bagyo, at ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo, pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo, kung magkagayoy tatawag kayo sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Sino ang mga taong ito, mga mahal kong kapatid? Yung hindi nakinig sa Panginoong Diyos. Nasusundan niyo po ba? Kaya balikan natin. Yung Jeremiah. Jeremiah chapter 33 verse 3, tumawag kayo sa akin at ako'y sasagot sa inyo. At ako'y magpapakita sa inyo ng mga dakilang bagay at mahirap na hindi mo nangalalaman. Thus says the Lord. Pangatlo, pagtawag sa Diyos. Pang-apat, panalangin, mga mahal kong kapatid. Ano meron sa Jeremiah chapter 29 verse 12? At kayo'y magsisitawag sa akin at magsisidalangin. Siyempre pa, ang paraan ng pagtawag natin sa Diyos ay isang paraan, ang panalangin. Huwag kayong tumawag sa Diyos na nanunumbat kayo sa Kanya. Huwag tayong tatawag sa Diyos na sinisermonan natin ng Panginoong Diyos, kundi tumawag tayo sa Kanya, lumapit tayo sa Kanya sa pamamagitan ng pagdulog sa panalangin. Amen. Kaya sabi doon, sa inyong pananalangin, ganito ang inyong gawin. Ama namin na nasa langit, sambahin ang ngalan mo.
Mapasa amin ang iyong kaharian. Ano sabi doon sa babandang baba? Ipagkaloob mo po sa amin ang aming mga pangangailangan. Amen. Kaya kung gusto nating pagpalain, dapat marunong tayong tumawag at manalangin sa Diyos, mga kapatid. Pero kung napapabayaan natin ang mga bagay na ito, may malaki tayong pagkukulang. Ano sabi sa verse 12? At magsisidalangin sa akin at aking didinggin kayo. Sino? Yung mga taong nakagawa ng una at pangalawa. Pagsunod at pagtitiwala. Panglima, habang kayo ay nananalangin sa Diyos, anong uri ng pananalangin ang inyong gagawin? Kasi maraming bagay ang pwede nating idalangin sa Diyos. Pero sabi sa mga talata, at inyong hahanapin ako. Paghahanap. Pero sino ang hahanapin natin? Siya. Hindi ang mga material na bagay. Kagaya na sinabi ko sa inyo noong nakaraan, mga mahal kong kapatid, kung meron man tayo dapat ipinapanalangin sa Diyos, ay hindi ang mga bagay na kailangan natin. Hindi ang kaligtasan, bagamat maganda na ipanalangin natin ang kaligtasan ng mga mahal natin sa buhay. Pero kung meron mang pangunahin na dapat na pinagpipray natin sa Panginoon, hallelujah, ay ang panalangin na, Lord, tulungan mo ako na maunawaan ang iyong salita at magawa ang iyong kalooban. Nang ililigtas ng Panginoon ang mga nobya ni Kristo, ang mga mananampalataya, ang ipinagpray ng Panginoon ay ang kalooban ng Ama. Ama ko, kung maaari ang sarong ito ay lumampas, pero hindi ang ibig ko, Ama, kundi ang ibig mo ang mangyari. Ang ipinagpray ng Panginoon ay ang kalooban ng Ama, mga mahal kong kapatid. At nang ito ipagpray ng Panginoon, yung nobya ni Kristo ay natubos. Kasi kahit anong pray natin sa mga mahal natin sa buhay, kapag yung buhay natin ay hindi nakalinya sa kalooban ng Panginoon, mga mahal kong kapatid, pwede nga nasa kaisipan ng Panginoon, matitisod lang din naman yan. Tatawagin ko. Tapos ikaw, yung buhay mo, ganyan. Balang araw, magkakaproblema lang din kayo. Ang maganda palang panalangin sa Panginoon, hanapin sa Kanya, mga mahal kong kapatid, ay ang Kanyang kalooban. So ano yung panglima? Paghahanap sa Diyos. Pangatlo, pagtawag sa Diyos, huwag niyong kalilimutan, sapagkat ito ang sekreto ng unang pagpapala sa kasalukuyang panahon. Sa kasalukuyan, itong kailangan natin. At kung magagawa natin ang mga sikretong ito, ang mga pamamarang ito, ang mga susing ito, mga mahal kong kapatid, hallelujah, ang Panginoon ay merong inihanda na mabuting wakas sa atin sa mundong ito. Meron siyang magandang plano sa atin, na kung magtitiwala lamang tayo sa Kanya, tatawag sa Kanya, mananalangin at hahanapin ang Kanyang mukha, ang Kanyang presensya, hahanapin ang Kanyang kalooban, ang kapahayagan ng Kanyang mga salita. Then, hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon, mga mahal kong kapatid. At ang pang-anim, sabi sa verse 13, sa pagpapatuloy, at inyong hahanapin ako at masusumpungan, pagka inyong sisiyasatin ako ng inyong buong puso. Ang pang-anim ay pagsisiyasat. Ang pang-anim ay pagsisiyasat, mga mahal kong kapatid. Pagsisiyasat sa ating puso. Hindi lamang paghahanap sa kalooban ng Panginoong Diyos, kundi pagsisiyasat sa kalagayan ng ating puso sa Kanyang harapan, mga kapatid. So ano yung apat na nandito? Para idagdag natin sa unang dalawa, pagtawag sa Diyos, pananalangin o pagdulog sa Diyos. Panglima ay paghahanap sa Kanya, sa Kanyang kalooban. At panganim ay pagsisiyasat. Hallelujah.
Sa Roma chapter 10 verse 12, sabi ni Apostol Pablo, sa KJV, sabi dito, this includes everyone. JNV, Sir Merian, JNV, para mas mababaw. Sabi sa JNV, this includes everyone because there is no difference between Jews and Gentiles. Yung mga natural birth from Abraham at dito sa mga hintil na mga tinawag ng Panginoon sa pananampalataya, wala daw pong pagkakaiba. Kung pinagpala sila, pagpapalain din tayo. Same blessing, mga mahal kong kapatid. Sabi diyan, God is the same Lord of all, and richly, tingnan niyo ito, and richly, mayaman na nagpapala sa lahat na tumatawag sa Kanya. So, pag sinabi kasing who called to Him, mga mahal kong kapatid, yung apat andun yan. Pagtawag, pananalangin, paghahanap, pagsisiyasat. Pag in English natin, pwedeng nasa isang salita lang yan na call. Diba? Ang Diyos daw ay ang siyang Panginoon na mayaman na nagpapala. Tagalogin nga natin, Sir Merian. Sapagkat walang pagkakaiba ang Hudyo at ang Grego o mga hintil. Sapagkat ang Panginoon din ay siyang Panginoon ng lahat at mayaman siya, hallelujah, sa lahat ng sa Kaniya'y nagsisitawag. Kaya tumatawag ba tayo sa Diyos, mga kapatid? Nananalangin ba tayo sa Kaniya? Naghahanap ba tayo sa Kaniya at sa Kanyang kalooban? Way back 2012, mga mahal kong kapatid, dyan sa kinaupuan ni Sister Lane at Sister Matit, mayroong upuan dyan na mahaba na hiniram lang namin kay kanila may imi. Doon sa baba, yung church natin nasa baba pa, kubo lang. Gulong-gulo ako, di ko alam ang aking gagawin. Napipressure ako. At yung isang kapatid nating nagmamalasakit na nakikita yung kalagayan namin na mahirap, isang kahig, isang tuka. Hindi nga isang kahig, isang tuka kasi wala kaming trabaho ni Sir Matit parehas. From 2011, first quarter ng 2012, wala kaming trabaho. Nagkaroon lang kami ng trabaho 2012, mga last quarter na, October, November. Pwede ako nagkakamali. Or 2013 na nga siguro. Hindi ko alam kung anong taon umuwi dito, Sir Rosalie, na nag-training tapos nagkaroon kami ng trabaho ng online. Parang 2013 na. So halos 2 years na wala kaming trabaho ni Sir Matit. Kaya naman, pag nagsisharing kami ni Brother Alex, nakikita ni Brother Alex yung kalagayan namin, napipressure ako sa mga ideas na tinuturo niya sa akin. Kasi yung pinapagawa niya, hindi ko kayang gawin. Yung ability niya, parang hindi ko ability. Sabi ni Brother Alex, magsama-sama ka sa akin. Kapag nagtitinda ako sa Saud, sa sentro, sa Balatan, sama ka. Bili ka ng Clorox, ng chlorine, ng paminta. Iputos mo. Tapos, upo kang kasama ko, itinda mo. Ini-imagine ko pa lang parang, kaya ko ba? Yeah. At laging ganun yung sitwasyon namin. Parehas kami nasa pangangailangan noon, mga mahal kong kapatid. Hindi ko makakalimutan yung araw na yon. Ang hindi ko na po alam ang aking gagawin, umupo ako sa upuan na mahaba. Na meron kami na hiniram lang para magamit sa araw ng gawain para makadagdag na upuan. Dahil yung mga upuan namin noon, nung napapasimula ang church, 2011, 2012, ipinahiram lang nila Maynilda. Ibinigay nyo na Maynilda, no? Ilang piraso ng Uratex yung dinala natin dito, galing kay Maynilda. Palakpakan nga natin si Maynilda. Yeah. Yung unang mga upuan natin na Uratex, original na Uratex, binigay ni Sister Nilda. Maynilda, di ko makakalimutan yon. At yung mga upuan namin na lumang sira-sira, pag sumandal ka, delikado ka. At dahil kulang ng upuan,
Kung maalala niyo pa yung picture ni Brother Jeric at ni Brother Noel nung sila binautismohan na inuupuan nila, kung natatandaan niyo pa sa memory niyo na may picture sila, si Brother Noel, si Brother Frisco, si Brother Jeric, nakaupo sila sa upuan na yon. Yun din yung upuan na umupo ako na nanalangin sa Panginoon. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako, Panginoon. Hindi ko na po alam ang aking gagawin, Panginoong Diyos. Alam mo po ang aming kalagayan, alam mo po ang aming pangangailangan. Meron akong pamilya. Kasama ko yung nanay ko dito. Panginoon, ano po ba ang ability, gift, kakayanan na ibinigay mo sa akin para magamit, para matugunan ang pangangailangan ng aking mga mahal sa buhay? Pinasok namin noon yung networking, kung saan-saan kami pumupunta dahil sa networking, mga mahal kong kapatid. Sinubukan ko mga apply sa mga hotel, di ako nakapasok. Kaya yung kapatid nating si Brother Alex, sa tuwing magkikita kami, gusto niya akong isama. At hindi ko alam ang aking gagawin. At nung ako'y dumulog sa Panginoon ng masinsina, ng talagang matinding pagdulog, habang ako ay umiiyak na tumatangis sa Kanya, ang Panginoon ng usap. Sana maranasan niyo ang pangungusap ng Diyos, mga kapatid. Napakasarap kapag ang Panginoon ng usap. Magiging turning point ninyo yan, hindi nyo yan makakalimutan. Sabi ng Panginoon, kung ano-ano pang iniisip mo, tinawag kita para mangaral. Mangaral ka. Yun lang, mga mahal kong kapatid. Ang ipangusap yun ng Panginoon na mangaral lang ako. Pinanghawakan ko yun. Wala pa noon sila Sister Roslyn dito, wala pa. At salamat sa Panginoon, mga mahal kong kapatid, nang sundin ko ang kanyang kalooban, sa mga paulit-ulit na pagsunod sa kanyang kalooban. Kaya nga, di ba, sinasabi ko sa inyo, sa tuwing ako ay nagbubulay, kapag meron akong natatanggap sa Panginoon, lagi kong iniisip, Lord, alam ko, biyaya mo ito sa amin dahil sinunod ko ang iyong kalooban. Napakasarap ng ganong feeling, mga mahal kong kapatid. Nagbunga ang aming mga paninindigan sa kalooban mo. Kayo mga kabataan na nandito, lagi kong pinapayuhan, hanapin niyo ang kalooban ng Diyos. May ability na ilinaan ng Panginoon sa inyo, trabaho na magagamit, anuman ang mga bagay na magiging way ng Panginoon, andyan na yan. Unahin nyo lang na hanapin ang Diyos sa buhay ninyo. Yung ating kapatid, si Brother Joshua, nag-message nung nakaraan sa group ng music ministry, nagpaalam na muling aalis at babalik sa Ragay. Naiintindihan ko ang ating kapatid. Nag-react ako na malungkot dahil malungkot talaga yung puso ko. At minessage ko siya ng personal, mahabang message. Sabi ko, ilan sa mga sinabi ko sa kanya, kasi napipil ko, nadidiscern ko, na ang ginagawa niya, yung kalagayan niya ay pwedeng maghatid sa kanya sa panlalamig at panghihina. Napipil ko, nadidiscern ko ng ating kapatid ay bagamat hindi man niya ipakita pero ramdam ng aking spirito ng ating kapatid ay nanlalamig at nanghihina. Kaya sabi ko sa kanya, kapatid, sana hanapin mo ang kalooban ng Panginoon. Alam ko mahirap ang iyong sitwasyon, pero hanapin mo sa Panginoon kung anong kalooban niya sa buhay mo. Kaya yung mga kabataan na nandito, kagaya nila Brother Jeremy, alam kong hindi madali. Sa mga nagsisimula pa lang, kagaya nila Brother Gideon, Sister Thea, naawa na ako sa iyo ngayon. Nag-asawa ka kasi. Pero pagpapalain ka ng Diyos. Diba? Dati nung nasa Manila, Sister Thea, laging sarap ng pagkain. Nanlilibre yan sa akin, sa amin. At kahapon nakita ko kasama namin sa birthday ni Sister Ann. Naiisip kita, Sister Thea. Naiisip ko kayo. Hindi madali kay Brother Gideon bilang padre de pamilya ang manindigan. At isa sa kanalulungkot ko, yung plano ninyong aalis kayo at pupunta ng bulan. Mas mabuting dito ko na sinabi. Di ba? Hanapin niyo ang kalooban ng Panginoong Diyos. Niisip ko pa lang, nalalayo kayo at pupunta ng bulan. Nalulungkot na ako. Pero hanapin niyo muna ang kalooban ng Panginoon.
Tumawag kayo sa Kanya, manalangin, maghanap, pagsiyasat. Pero huwag niyo kakalimutan yung unang dalawa, pagsunod at pagtitiwala. At kung ano man yung meron tayo, mga mahal kong kapatid, sabi ko, maliit lang ito eh. Ako, alam niyo kung anong naisip ko? Sabi ko, Panginoon, mas higit pa sana, siguro. Yung aming dinadanas na kasaganaan, kung 100% kami, ako, na naglilingkod sa iyo. Kaya lang alam ko, mga mahal kong kapatid, kahit man ako sa aking sarili, hindi ko maibigay sa Panginoon ang buong buo. Pero salamat sa Kanyang biyaya sa atin. Hallelujah, tapat siya sa Kanyang mga pangako. So sana tanggapin ninyo, meron kayong purpose. Yan ang totoong purpose, mga kapatid. Ano yung purpose natin galing sa Panginoon na magiging susi sa tagumpay at pagpapala? Paghahanap, pagtawag sa Diyos, panalangin, paghahanap sa Kanyang mukha, ibig sabihin sa Kanyang kalooban, pagsisiyasat sa ating puso. At kapag meron tayo niyan, God will bless us, mga kapatid. Hallelujah. So tayo itutungo sa pang-7, pang-8, pang-9, at pang-10. Kung titingnan nyo yung 4 na binaybay natin ng isa-isa, 3, 4, 5, and 6, may kinalaman sa pagdulog sa Panginoon. May kinalaman sa pagtawag sa Kanya, pananalangin, kumbaga, ibinibigay natin sa Panginoon yung sabihin natin, yung pangangailangan natin, inilalapit natin sa Kanya. May kinalaman sa gagawin ng Diyos, yung response niya sa mga bagay na ating gagawin dito sa purpose. Na hindi mo kinakailangan pangiunat ang iyong kamay. Actually, kasama yung unang dalawa. Itong unang 6 ay may kinalaman lang sa pagkilala sa kalooban ng Diyos. At hindi pa nagre-require ng mga kamay mo para iunat at ibuka. At dito sa pang-7, pang-8, pang-9 at pang-10, may kinalaman na po ang ating mga kamay, mga kapatid. Basahin natin ang Philippians chapter 4, verse 10. Another purpose ito. Second purpose. 8 lahat. So, napaganda. Sabi sa verse 10, datapwat ako'y totoong nagagalak sa Panginoon, na ngayon sa kahuli-hulihan ay inyong binuhay ang inyong pagmamalasakit sa akin. Nakuha nyo na yung unang P. Pagmamalasakit sa akin. Sinusulatan ni Pablo ang mga iglesia, ang iglesia ng Pilipos, ang mga mananampalataya, at ikinagagalak ni Paul. Nasabi niya, binuhay ang inyong pagmamalasakit sa akin. Na dito'y katotohanan na nagkaroon kayo ng malasakit. Ngunit kayo'y nagkulang ng mabuting pagkakataon. So itong mga Philippians believers, mga mahal kong kapatid, ay may pagmamalasakit kay Paul sa ministry ni Apostol Pablo, at gustong-gusto ng mga mananampalatayang ito na tumulong kay Pablo. Kung meron lang GCash nung panahon na yon, mga bank account, mga kapatid, madali sanang mag-transfer kay Paul. Pero ano yung way of transaction dati? Kung malayo si Pablo, paano aabot agad sa kanya yung pangangailangan niya? Kasabi yan, ngunit kayo nagkulang ng mabuting pagkakataon, hindi lang nila agaran na may padala. Naintindihan nyo ba? Yung pagmamalasakit ng mga mananampalatayang ito ay nag-uumapaw. Gusto nilang tulungan si Pablo at ginagawa nila ito. Medyo mahirap nga lang yung transaksyon ng panahon na yon. So ang pang-7 ay pagmamalasakit sa mga lingkod ng Panginoon.
At hindi lang sa lingkod ng Panginoon, kundi sa mga mananampalataya. Next, verse 11. Hindi sa sinasabi ko, pakita Sir Mary Ann, hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan, sapagkat aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Marunong akong magpakababa at marunong naman akong magpakasagana. Pakitaas. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim, maging sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Verse 13. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Amen. Yan lang yung alam natin na verse. I can do all things through Christ who strengtheneth me. Well, ang ganda na yan. Pero wag nating lampasan yung nasa unahan at yung mga nasa babang bahagi. Verse 14, gayon man ay mabuti ang inyong ginawa na kayo'y nakiramay sa aking kapighatian. Mas matindi, mga mahal kong kapatid. Well, parang iisang salita. Ang pangwalo ay pagdamay o pakikiramay. Ang pagmamalasakit ay isang bagay na maganda, handa kang tumulong, pero ang pagdamay ay isang mas magandang bagay, mga mahal kong kapatid. Handa mong isakripisyo ang iyong sarili para damayan ng isang kapatid. Sabi diyan, nakiramay sa aking kapighatian. In verse 15, at kayo mga taga-Pilipos, nalalaman naman ninyo na nagpasimulan ang ebanghelyo nang ako ay umalis sa Macedonia. Alinmang iglesia ay walang nakipagkaisa sa akin sa pagkakaloob at pagtanggap, kundi kayo lamang. So ano yung pangsyam at pangsampo? Ang pangsyam ay pakikiisa. At ang pangsampo, mga mahal kong kapatid, ito na, giving, pagkakaloob. Ano yung pangalawang purpose? Pagmamalasakit, pagdamay, pakikiisa, at pagkakaloob. Kung nagagawa natin to, mga mahal kong kapatid, ano sabi ni Pablo sa pagpapatuloy? Sabi sa verse 16, sapagkat sa Tesalonica ay nagpadala kayong minsan at muli para sa aking kailangan. So habang si Pablo ay nasa ibang lugar, habang siya ay nasa Tesalonica, isang bayan, habang siya ay naroon, itong mga believers na naroon sa Pilipos, ay nagpapadala kay Pablo, mga mahal kong kapatid. In verse 17, sabi ni Pablo, hindi sa ako'y naghahanap ng kaloob. Kaya nga yung mga kapatid na abroad, mini-message ko sila, mga kapatid. Sabi ko, gusto kong magkaroon pa rin kayo ng komunikasyon sa amin. Gusto kong maramdaman nyo pa rin na parte kayo ng iglesia. Magkano man ang inyong maipapadala ang may tutulong sa church. Magkano man ang inyong maipapadala, meron itong kapalit na galing sa Diyos. Una, pinapatay nito yung hiya. Kasi kapag wala ng komunikasyon, mga kapatid, awkward na yan. Pero tingnan nyo, napakasarap ng ugnayan namin ng mga kapatid nating abroad. Una, si Brother Belio, lagi nakikinig yon. Itong kapatid natin, naging maganda ulit yung relationship namin. Ang ganda na ng usapan namin, mga kapatid. Nasusundan nyo ba? Sa ganun man lang na paraan, ang mga kapatid nating ito sa kanilang pagbibigay, pakikiisa sa pangangailangan ng iglesia ay lumalakas sila.
Nasisiyahan ang kanilang puso. Pero higit pa sa pangangailangang mga material, pinagpipray natin sila. Yung kalagayan ng kanilang pagsamba sa Diyos, ang Panginoon na nakakaalam kung anong mangyayari sa unahan, mga kapatid. Pero natutuwa ako na may mga ganitong kapatid na nasa iba't ibang mga lugar, handang dumamay, handang makiisa, handang makituwang. Pero sana tayo mga nandito, sa iglesia ng Nabua ng La Purisima, mga mahal kong kapatid, kung tayo ay nananalangin, tumatawag sa Diyos, hallelujah. Kung wala pang sagot ang Panginoon, sumagot man ang Panginoon o wala pang sagot, huwag tayong mag-pray ng ganito, Lord, pagpalain mo ako upang makatulong ako sa church. Mali yung panalangin. Gaya ng sinabi ko, ang una nating ipag-pray sa Panginoon, ipahayag niya sa atin ang kanyang kalooban at tulungan niya tayong masunod ang kanyang salita. At kahit hindi pa tayo pinagpala, mga mahal kong kapatid, sa mga material na bagay, pwede nating may paglingkod ang ating sarili sa Panginoong Diyos. Amen. Sa scripture, napakaraming mga taong needy, poor and needy, na hindi nagdalawang isip na magmalasakit sa Panginoon, sa mga nangangailangan, at ang Panginoong Diyos ay nalulugod sa mga nitong tao. Sabi ni Pablo, hindi sa ako'y naghahanap ng kaloob. Anong hinahanap niya pala, mga mahal kong kapatid? Itong maganda. Kundi ang nasa likuran ng mga bagay na ito, ang nasa puso ni Pablo, ang mga mananampalataya nagsisisagana. Amen. Ano sabi diyan ni Paul? Kundi hinahanap ko ang bunga na dumadami sa ganang inyo. Sana nga dumadami yung biyaya ng Diyos sa atin. Sino sa atin dito ang gustong dumami ang biyaya ng Diyos? Mga kapatid, yung pangalawang purpose natin, pagmamalasakit sa iglesia ng Panginoon, pagdamay, pakikisa at pagkakaloob. Verse 18. Datapwat thank you, Brother Edison. Ayos ha. Okay, tuloy natin. Request prayer to, pero intindihin natin to, isama natin to mamaya sa panalangin. Sabi diyan, datapwat mayroon ako ng lahat ng bagay at sumasagana. Ako'y busog, palibhasa'y tumanggap kay ipapro dito ng mga bagay na galing sa inyo, na isang samyo na masarap na amoy, isang handog na kaaya-aya, na lubhang nakalulugod sa Diyos. Amen. Nabasa niyo ba? Yung ginagawa ng mga Philippians believers, yung pagdamay kay Pablo, pakikisa, pagmamalasakit at pagkakaloob, isa pala itong mabangong samyo sa harapan ng Panginoon. At ito pala ay kaaya-aya at nakakalugod sa Diyos, mga kapatid ko. Amen. Sabi ni Pablo, meron naman ako kahit papano. Meron namang tumutulong sa akin. Masagana naman ako. Pero sabi ni Pablo, nais niya na ang mga mananampalataya ay sumagana. At ito ang pinakamaganda, verse 19, mga kapatid. Kung magagawa natin ang pangalawang purpose, unang purpose, at pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo, ayon sa kayamanan, ayon sa kanyang mga kayamanan, sa kaluwalhatian,
kay Kristo Jesus. At pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo. Hindi na lang ito pang material na bagay, sapagkat lahat na ng pangangailangan. Papasok na tayo sa pangalawa. Kapag nagawa natin yung unang 10, mga mahal kong kapatid, pagsunod sa Diyos, pagtitiwala, pagtawag sa Kanya, pananalangin, paghahanap, pagsisiyasat, pagmamalasakit, pakikiramay, pakikiisa. Andiyan pa ba kayo? Enumerate nga natin. Ano yung 10 na bahagi ng unang pagpapala? Susi sa pagpapala. Isa-isahin natin kung kaya nating enumerate. Una, pagsunod sa Diyos. Pangalawa, lakasan natin, pagtitiwala sa Diyos. Pangatlo, pagtawag sa Diyos. Pangapat, pananalangin sa Diyos. Panglima, paghahanap sa Diyos. Pang-anim, pagsisiyasat ng ating puso sa Diyos. Pampito, pagmamalasakit. Pangwalo, pakikiramay o pagdamay. Pang-siyam, pakikiisa. At pang-10, pagkakaloob. At kapag nagawa natin ang mga bagay na ito, mga mahal kong kapatid, at pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo. Material na bagay. About sa mga pinansyal na bagay. Material na bagay. Then pisikal. Emosyonal. At higit sa lahat, spiritual, mga mahal kong kapatid. Pupunan ng Diyos ang lahat ating pangangailangan. Amen. Sana nga po, huwag niyong palampasin to, mga mahal kong kapatid. Dahil kahit magpakasipag kayo, hindi dadalo ng Miyerkules, hindi dadalo ng Linggo, dahil sa trabaho, dahil sa negosyo, hindi yan totoong pagpapala. Ang totoong pagpapala, mga mahal kong kapatid, nakapaloob sa 10 yon. Amen. Magsasayang lang kayo sa mga nag-aaral, napakasipag niyong mag-aral. Sa mga nagtatrabaho, napakasipag niyong magtrabaho. Mamamatay kayong masipag. Malalayo sa Panginoon na masipag. Walang kwentang kasipagan na yan. Sapagkat ang magiging mabuting masipag, sabi ng Biblia, masipag sa mga bagay sa paggawa ayon sa kalooban ng Diyos. Huwag niyong kakalimutan yung 10 yon, mga kapatid. Tungo tayo sa ikalawa. Ano ang ikalawa, mga mahal kong kapatid? Tinawag ko itong the greatest blessing. Ang pinakadakilang pagpapala na pwedeng matanggap at maranasan ng isang mananampalataya o ng isang tao. Sa Galatia chapter 3, verse 13. Sabi dito, sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo. Salamat sa katubusan. Blessing po ba yan? Ang kaligtasan ay pagpapala. Amen. Pagpapala yan, mga mahal kong kapatid. Ang katubusan ay pagpapala. At sino ang nakaranas na dito ng pagpapalang ito? Tinanggap nyo na ba? Dahil kung tinanggap nyo na, dapat na ibabahagi nyo sa iba. Kung totoong naranasan nyo na ang blessing ng salvation, ng redemption, dapat blessing na tayo sa iba. Sana nga. Sa sumpa ng kautusan, tayo tinubos ni Kristo. Salamat sa pagliligtas ng Panginoon.
Salamat sa pagtutubos ng Panginoon sa atin. Ito yung pangalawa, it depends sa ginawa ng Panginoon. Pero hindi pa yan yung greatest blessing. Nag-introduction pa lang tayo. Pero ang katubusan, ang kaligtasan, ay bahagi na yan ng pagpapala na ang Panginoon ang gumawa sa atin. Pero past tense yan, mga kapatid ko. Tapos niya nang ginawa yan. At aangkinin na lamang natin yan by faith. Sabi niyan, na naging sumpa sa ganang atin, sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Salamat sa pagpapala ng kaligtasan at katubusan, mga kapatid. Verse 14. I-relate na natin to sa Genesis chapter 12 na pinaka-main text natin. Upang sa mga hintil ay dumating ang pagpapala ni Abraham na kay Kristo Jesus, upang sa pamamagitan ng pananampalataya ay tanggapin natin ang pangako ng Espiritu. English natin. That the blessing, singular, diba? Singular. Ito ay mystery na, mga mahal kong kapatid. Ito hindi alam ng mga denominations. Nakatutok sila sa mga material na bagay, sa prosperity. May kinalaman sa unang pagpapala. Pero hindi mahalaga sa kanila ang ikalawang uri ng pagpapala, na siyang pinakamahalaga at pinakaimportante sa lahat. Na may kinalaman na sa sinabi ni Pablo, ng aking Diyos ang magpapala sa inyo, magpupuno sa lahat ng inyong pangangailangan. That the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Basahin natin ulit yung Jeremiah chapter 17 verse 7. Matatapos na natin to sa gabing ito, mga kapatid. Sa Tagalog, Sir Mary Ann, Jeremiah 17:7, mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Sapagkat siya ay magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig, na nag-uugat sa tabi ng ilog, at hindi matatakot pagka ang init ay dumarating. Wala nang takot. Ano sabi ng Biblia? Sabi ni Pablo, kapag naranasan natin yung adoption, mga mahal kong kapatid, kapag naranasan natin ang Espiritu ni Kristo na manahan sa ating mga puso, wala na ang takot sa ating puso. There is no fear. Wala nang takot. Kundi ang meron ano daw? Pag-ibig, katwiran, at sound mind. Isang kaisipan na merong kapahayagan sa kalooban ng Diyos. Love, righteousness, and a sound mind. Hindi na matatakot pagka ang init ay dumarating, kundi ang kanyang dahon ay magiging sariwa. At hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo. Prophecy ito, mga mahal kong kapatid. Merong matinding pagkatuyo na mangyayari sa ibabaw ng lupa, matinding kagutuman, pagkauhaw na mararanasan sa buong mundo sa mga huling araw na ito. Na yung kayamanan ng mundo, yung mga pagpapala ng mundo na sabi natin included, na pwedeng maranasan natin dahil sa unang 10, ay hindi magiging kapaki-pakinabang sa panahon ng mga darating. Sabi ng Biblia, ang mga tao, in these last days, ang mga tao magsisiparaot parito, na nagugutom at nauuhaw. At ang hinahanap na nila, mga mahal kong kapatid, hindi mga material na bagay, kundi ang kalooban ng Diyos, ang kanyang salita. Sa panahon ng katuyuan, sa panahon ng squeezing time, ng terminong ginagamit natin, sa panahon ng pagliliglig bago ang pag-agaw, sa matinding pagsubok na isusubok ng Panginoon sa sanglibutan, may mga taong makakatayo
Ang mga taong ito ay nagtiwala sa Diyos, naranasan ng unang 10 at mga totoong pagpapala ang kanilang naranasan. At ang maganda dito, yung huling bahagi na nandyan, yan ang gusto kong bigyan ng diin, mga kapatid, at i-connect natin sa pangalawang uri ng blessing. Sabi diyan, hindi maglilikat man ng pagbubunga. Itinipo natin to doon sa unang 10 na ang pagbubungang ito ay may kinalaman sa mga material na bagay. Hindi tayo kakapusin. Kung meron man tayong maliit na pagpapala, pinansyal, magkano man yan na nagaling sa Diyos, iiral yan ng iiral na nagpapasaya sa ating puso. Magkano man yung ibinibigay ng Panginoon sa atin, magiging masaya tayo dahil galing yan sa Panginoon at iiral yan ng iiral na walang katapusan. Yan dapat ang blessing ng Panginoon, mga mahal kong kapatid. Di ba yung mga kinakasal, kapag ibinigay na yung aras, tama ba? Sabi nung pastor, brother, ibibigay ko sa iyo itong pera. Ibigay mo sa iyong asawa. At ikaw naman asawang babae, ibalik mo sa Diyos. At ang Diyos ibabalik sa asawang lalaki, binigyan ng magandang trabaho, pinagpala, may mga biyaya, tutulungan ng pamilyang asawa, ibabalik sa Diyos, ibabalik sa lalaki, ibabalik sa pamilya, iiral ang pagpapala. Amen. Hindi lang ikaw ang pinagpala tapos na. Kapag ikaw lang ang nakikinabang at hindi ramdam ng iyong pamilya, titigil ang pagpapala. Hindi iiral ang God's economics, mga kapatid. At parang tayo din yan. Kinakailangan pag pinagpala tayo ng Diyos, maramdaman ng ating pamilya. Pamilya sa laman at pamilya sa spiritual, yung mga kapatid natin, yung iglesia. Yung mga kaloob natin, ibabalik natin yung glory sa Panginoon at iikot lang ito ng iikot. Amen. Pero yung prophecy ito ay hindi lang patungkol sa mga pinansyal na bagay, mga kapatid. Sapagkat ang sabi ng Galatia chapter 3 verse 14, ang tatanggapin nating pagpapala na mula kay Abraham, singular, isang uri ng pagpapala na tinawag kong dakilang pagpapala. Walang iba, ang Espiritu Santo. Upang tanggapin natin ang pangakong pagpapala na galing kay Abraham. May binhi na propesiya na tatanggapin ng mga anak ng Diyos. At ito ay may kinalaman sa pananahan ng Espiritu Santo. At kapag ang Espiritu ay nanahan, sabi ni Pablo, at ang aking Diyos ay pagkakaloob sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Sa pagpapatuloy sa Galatia, sa chapter 5, ito ang magiging bunga. Walang katapusang bunga, hindi magliligat na pagbubunga. Bunga na hindi maglilikat kapag naranasan natin, natatanggap natin ang totoong pagpapala. Pero sino ang tatanggap ng ikalawang uri ng pagpapala? Sila na na-practice at na-enjoy yung unang uri ng pagpapala. At ano meron sa unang uri ng pagpapala, mga mahal kong kapatid? Yung 10. Ulitin nga natin enumerate yung 10. Una, lakasan natin una. Titingnan ko nga yung mga bibig ninyo. Una, pangalawa, pagtitiwala sa Diyos. Pangatlo, di sabay-sabay. Pangatlo, pagtawag sa Diyos. Pang-apat, pananalangin. Pang-5, paghahanap sa Diyos sa kanyang kalooban. Pang-6, pagsisiyasat ng ating puso, ng buong puso. Pang-7, pagmamalasakit sa iglesia, sa mga lingkod ng Panginoon. Pang-8, pakikiramay. Pang-9, pakikiisa. Pang-10, pagkakaloob. Nagagawa nyo na ba yon?
Kung nagagawa na natin yon, mga mahal kong kapatid, actually, parte yon ng unang hanggang pampitong stature. From faith to brotherly kindness. From faith to brotherly kindness, andon yung unang 10. Ano ba yung unang 7? Faith, virtue, knowledge, temperance, patience, holiness, brotherly kindness. Pag meron kayo ng 10 yon, andun kayo sa 7 yon. Pero merong pang 8, the capstone. Ano yung capstone? Ano yung pang 8? Jesus Christ Himself, the love. Sabi nga ng binasa kanina ni Kaninoy, ang Diyos ay pag-ibig. Siya mismo ang pag-ibig. At siya yung pang 8, yung capstone, mga mahal kong kapatid. At kapag yan ang naranasan natin, sabi sa verse 22, ang bunga na propesiya pa mula sa Jeremiah 17:8, ito ang gusto kong bunga na walang katapusang umiiral sa buhay ko. Verse 22, Sister Mary Ann, datapwat ang bunga ng pagpapalang ito, ang magiging bunga ng pagpapalang ito na walang katapusan, datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil. Yan po ang pinakamasarap na pagpapala, bunga na umiiral sa buhay ng isang mananampalataya. Ang tanong, nararanasan na po ba natin yan, mga mahal kong kapatid? Umiiral na po ba yan sa buhay natin? Sino sa atin dito ang gustong maranasan ang walang katapusang bunga ng Espiritu Santo? Walang katapusang pag-ibig. You are called to be a blessing. Pag sinampal ka sa kanan, papasampal mo yung kaliwa. Sabi ng Panginoon, love your enemies. Pray to those who persecuted you. Pray for them. Kaya binasa natin nung nakaraang linggo, yung teksto natin sa 1 Peter at binasa ulit natin ngayon. Ano sabi ni Pedro? Huwag nating gantihin ng masama ang masama. Huwag nating gantihin yung ano yung pangalawa? Sa Tagalog. Pag-plus mo nga, Sir Mary Ann. Pag-alipusta. Huwag nating gantihan ng pag-alipusta ang pag-alipusta. Kaya ang pangalawang uri ng blessing, mga mahal kong kapatid, susi, sikreto, para sa isang uri ng blessing na ito, walang iba ang tanggapin natin at manahan ng Panginoong Jesucristo sa buhay natin. At paano natin ito mararanasan, mga mahal kong kapatid? Basahin nga natin ang quote ng prophet. Meron akong 3 quote na babasahin at tayo ay magtatapos. By inspiration, nung nakaraang linggo ay paulit-ulit kong binanggit, pray, pray and pray. Hindi scripted, mga kapatid. Ang lumalabas sa aming labi, sa mga pangangaral, may mga bagay na inspired by the Lord. Ang kailangan natin ay panalangin, panalangin, panalangin. Kaya sa aking pagbubulay at higit pang paghahanda sa paksang ito, ang Panginoon, through by the message of the prophet, ay nagdagdag sa atin. Dapat 2 quote lang yung babasahin ko, pero tingnan natin ang una. I-type mo nga, Sir Mary Ann, ang keyword na raise up mighty men.
Tingnan natin kung one click yan. Hindi ko pala naihanda ito. Raise up mighty men. Yeah. Simulan natin sa forgive us. Forgive us. Hindi, forgive us. Itaas mo. Yeah. Sige pa. Yeah, yan. O yan, dyan. Ano sabi ng prophet? Help us, O God. Forgive us and help us. We pray. We pray. Help us, O God. Forgive us and help us, we pray. Raise up mighty men. Raise up mighty warriors of the faiths. Open this year, 2025. Amen. Bagamat 3 linggo pa bago mag next year, i-claim na natin ito. Open this year, Lord, that hidden manna, that rock, beneath the rock, that we might see the program of God, top of the pyramids of our life. Panginoon, lagyan mo na po ng capstone, ng bubong, ang aming buhay. Panalangin ang susi para sa kalawang uri ng blessing. Panalangin din, mga kapatid. Lord, put the capstone. Christ Jesus. Lord, put the capstone, Christ Jesus, upon each and every one of us. Hallelujah. May His great, magnificent, holy blessings be upon us all. May the fire of the Holy Ghost come upon us. May the power of the resurrection be manifested. God, how we thank you tonight. We are yours. We give ourselves fully to you, Lord. Ano yung ipinapanalangin ng prophet, mga mahal kong kapatid? 1962, bago mag-1963. The Holy Ghost. The blessing of the Holy Ghost. Ang pananahan ng ating Panginoon at ang bautismo ng Espiritu Santo. Another quote, i-connect natin ito. Let's stand up on our feet. 1963, December 1. Paragraph 146. Sa topic niya, sermera na Just Once More, Lord. Paragraph 146. Paragraph 8 pa lang yan, doon ka sa isa. Sige pa. Paragraph 146. Yeah, taas mo. Sabi ng prophet, let's stand up on our feet, everybody. Climax na ito ng kanyang pangangaral, ng kanyang topic, Just Once More, Lord. Climax, mga kapatid. Ibig sabihin, ibibigay na ng prophet yung pinakaano niya, at yung mga kapatiran, pinapatayo na niya. Tayo pong lahat ay magsitayo, sabi niya. Magsitayo po tayo. Cry, Pentecostal. Raise up your hands. Once more, Lord. Once more, Lord. Once more. Hallelujah. I don't know what to do, but it's here. Let's cry with one accord. Once more, Lord. Cry it out. Once more, Lord. Once more, Lord. Once more, Lord. Send your power. Send your blessing. Send the Holy Ghost upon us like a rushing mighty winds, and fill every soul that's in here anew. Glory to God. Believe it with all your heart. Once more, Lord. Once more. Hallelujah. Paano natin matatanggap ang pagpapalang ito, mga kapatid?
matinding pagsusumamo sa Diyos. Kagaano kahalaga sa atin ang pagpapalang ito? Nais nating pagpalain. Amen. Hindi masamang magnasa ng mga pagpapala na nakapaloob sa unang 10. At ini-enjoy dapat natin yan, mga mahal kong kapatid. Bahagi yan ng programa ng Panginoong Diyos sa atin. Pero ang pinakadakilang pagpapala, hallelujah, na nais na iparanas ng Panginoon sa atin, ay may kinalaman sa kapangyarihan ang Espiritu niya, mga mahal kong kapatid. Last quote. Ang i-type mo, Sister Mary Ann, incorruptible blessing. Isang hit lang yan, incorruptible blessing. Incorruptible blessing. Dito singular na, yung kanina mga blessings pa. Ibig sabihin, kapag tinanggap mong Espiritu Santo, madaming nakapaloob na pagpapala doon, kaya plural. Pero ang Holy Ghost, singular yan, nag-iisa. Pero nagiging blessing, dahil alam ng prophet na kapag tinanggap natin ng Espiritu Santo, lahat ng pagpapala, incorruptible blessing, INCORRUPTIBLE, incorruptible blessing. Wala. Meron yan dapat. Okay, another key. Incorruptible crown of His glory. Ay, mali. Tama pala kasi yun. Dapat pala, hindi naka-exact price yun. Tama yun. Hindi naka-exact price yun kasi magkahiwala yun. Babalikan natin. Para lang siguro, balikan natin. Edit mo, Sir Marian. Ilagay mo incorruptible blessing. Para kahit paano, alam din nila paano mag-search. Tapos hindi mo exact price, doon mo sa unang bahagi. One hit yan. Huwag mong i-exact praise. Yeah. Di ba? Kapag may gusto kayong hanapin sa message ng prophet, i-type nyo lang noon. Pwedeng exact praise or not exact praise. Lalabas yan, mga kapatid ko. So, ganyan po yung pag-search. Sa paragraph 122, sabi diyan, but Jesus gives us a crown of life that we never give up. Incorruptible crown of His glory. Hallelujah. And we don't have to give it up. Kapag ito ang tinanggap natin, talagang hindi na ito dapat isuko pa. Wala itong kapantay, wala itong kapalit, mga kapatid. Sabi diyan, He gives it to us. Ibibigay niya ito sa atin. It's a blessing. Amen. It's the Holy Spirit that He wants to crown our life with. Kapag naranasan natin ang blessing na ito, mga mahal kong kapatid, ito ang blessing na walang kapantay. Priceless ito. Naalala ko habang binabasa ko itong bahagi ito ng quote ng prophet, naalala ko yung nanalo sa Olympics, yung mababa, si Carlos Yolo. Pinadakila ang pangalan sa Pilipinas, naging sikat. Sabi doon, he brings glory and honor to the land of Philippines, sa mga Pilipino. Yung Carlos Yolo na isang simpleng tao, naging taniyag, nakilalang pangalan, pinadakila ng gobyerno ng Pilipinas. Binigyan ng maraming pagpapala. Condominium at kung ano-ano pa. Unlimited sa mga restaurant na pagkain, unlimited sa aeroplano. Blessing yan. Binigyan ng 2 medal na ginto. Tama ba? Nagkakahalaga na magkano? Millions. Pero ang mga anak ng Diyos, sapat na ang isang korona na magtatanyag gaano tayo kadakila at pinagpala sa harapan ng mga tao. Andiyan pa ba kayo, mga mahal kong kapatid? Ano yung crown of life natin? Na magbibigay sa atin ng karangalan, padadakilain ang ating karangalan.
Ito yung pangako ng Panginoon kay Abraham, padadakilain kita. Magiging isang malaking bansa ka, magiging hari ka. Mula sa iyo ay lilitaw ang marami pang mga hari. Mula sa iyong binhi, Abraham, magsisilitaw ang mga hari. Padadakilain ko ang iyong pangalan. At sino mang magpala sa iyo ay pagpapalain. At sino mang sumumpa sa iyo ay susumpain. Ang pinakadakilang pagpapala, mga mahal kong kapatid, sana ilong natin ito. Huwag puro trabaho. Huwag puro pag-aaral. Hindi masamang magtrabaho, hindi masamang magnegosyo, hindi masamang mag-aral. Pero sana kung mayroon tayong mga panahon, availability sa mga schedules natin, may mga oras tayo at panahon sa pagdulog sa Panginoong Diyos. Pananalangin, pagbabasa ng Kanyang salita, pakikinig ng mga pangaral ako, yung mga pangaral natin, mga kapatid. Kahit napakinggan ko na yan, paulit-ulit kong pinapakinggan. Anong ginagawa ni Brother Ryan? Pangangaral ng iba ng mga ministers, pinapakinggan ko. Pangaral ko mismo, pinapakinggan ko at napapayak ako. Nare-refresh ako sa tuwing bago ko tumayo dito, kanina, mga alas 4, alas 5, pinakinggan ko ulit yung pangaral ko sa ikatlong pagkakataon. Yung part 1 nito. After nung gawain, nung Sunday, pinakinggan ko, tinapos ko. Dahil nung mga nakarang araw, pinakinggan ko ulit yung pangaral ko. At blessing pa rin sa akin. At kanina, habang nasa pagbubulay, bago umakyat, tinapos kong pinakinggan yung pangaral ko. Kumusta po tayo? Tapos gusto nating pagpalain ng Diyos. Kung gusto nating maranasan ang pagpapala ng Panginoon, mga mahal kong kapatid, hallelujah. Kailangan nating dumulog sa Kanya. Dami ko pang gustong sabihin sa inyo, pero ayokong manermon. Ang gusto kong dalhin sa inyo, may pangako ang Diyos sa pagpapala sa atin. You are called to be a blessing. You are called to be a blessing, not to be a burden. Sa una ka lang magiging pabigat, but you are not called to be a burden. The bride of Christ, the believers, the sons of God, the sons and daughters of God, are not called to be a burden forevermore. Yes, burden ka sa una dahil mahina ka, mahina tayo. At kailangan kang tulungan ng mga kapatid na pasanin ang iyong pasanin. Pasanin ka mismo. Pero ang programa ng Diyos sa atin, His eternal purpose, program in our lives, mga mahal kong kapatid, to be a blessing. Amen. Amen. You are called to be a blessing. Ang burden ay may katapusan dapat sa atin. Ang burden ay temporary lang yan. Part yan ng ating buhay bilang Kristiyano. Pero sabi nga, mga mahal kong kapatid, kung ibibigay natin sa Panginoon ang ating pasanin, tutulungan niya tayo. Take your burden to the Lord and leave it there. Hindi po panghabang buhay, pang araw-araw ang burden na yan. Hindi ka dapat linggo-linggong burden ng mga minister. Kaya namamatay ang mga pastor sa sakit sa puso. Dahil ang daming pasakit. Ayon sa pag-aaral sa US, ang mga lingkod ng Panginoon namamatay sakit sa puso.
May the Lord help us. Kailangan ko ang Panginoon sa buhay ko at kailangan nyo rin ang Panginoon sa buhay ninyo. Hindi lamang yung pagiging God with us, saan man naroon ang dalawa o tatlo nakakatipon sa kanyang pangalan, siya'y naroon sa kanilang kalagitnaan, sa ating kalagitnaan. Kundi may pangako sa mga huling araw na ito, ang tawag ng prophet dyan ay crown of lights, capstone. Andiyan pa ba kayo? Tinawag niyang the capstone of our lives. Tinawag niyang the crown of His glory, incorruptible crown of His glory. Tinawag na a crown of lights. At ang nakapaloob diyan ay walang hanggang pagpapala. Incorruptible blessing. At may kinalaman yan sa pananahan, sa indwelling ng banal na Espiritu sa ating puso. At kapag naranasan natin ang pagpapalang yan, mga mahal kong kapatid, walang katapusang pagbubunga. Ang bunga ay hindi maglilikat. Hindi bungang masaganang may kinalaman sa pera, sa pamilya, o ano pa mang mga bagay, kundi may kinalaman sa kapayapaan. Amen. Sa character, sa attitude, sa ugaling sumasagana. Na makikita ang isang Kristiyano na kagaya ng puno na namumukadkad, na nagbubunga, na sino mang lumapit sa iyo ay magbe-benefits. Gustong makisilong sa panahon ng tagtayo. Gustong pumitas ng bunga, makakapitas ng bunga. Kaya yung mga mahal natin sa buhay na gumawa ng mabuti sa atin, ito yung itinuturo sa atin ni Pastor Nestor, na kung malalaman lamang ng nobya ni Kristo kung sino siya at kung ano siya, ikaw pala ay tinawag para maging pagpapala. Yung mga taong nakapaligid sa iyo, nalalapit sa iyo, pwede mag-benefits ng biyayang ito at ng pagpapalang ito. Amen. Marami tayong mahal sa buhay. Mga mahal kong kapatid, kaibigan, kakilala, kamag-anak. Kaya nga yung tiyuhin namin, gusto sana namin puntahan, kaya di namin mapupuntahan. Marami tayong kakilala, kamag-anak. May mga nanay at tatay kayo, mga kapatid, na gusto nyong abutin. Ipag-pray natin sa Panginoon. In general, para sa dalawang uri ng blessing, ipag-pray natin sa Panginoon, Lord, tulungan mo po ako na masunod ang iyong kalooban. Tulungan niyo po ako, Panginoon, na maunawaan ko ang iyong salita. Ipahayag niyo po sa akin ang iyong kalooban. Huwag kayong titigil sa panalangin, mga mahal kong kapatid. Amen. Ang panalangin ay libre na ibinigay ng Diyos sa atin. At isa sa iniwan ng Panginoon na turo, paalaala sa mga disipulo, sa mga mananampalataya. Paulit-ulit niyang sinabi bilang isang paalala at pagtuturo. Watch and pray. Pray, pray, pray. At nakita natin sa prophet, ipinakita sa atin ang isang paraan para maranasan ito. Ang propeta ay dumulog sa panalangin. Ang mga apostoles ng unang panahon, dumulog sa panalangin. In Acts chapter 2, they are in one accord. One minds, praying to the Lord. Praying and praising the Lord. And all of a sudden, merong mighty rising mighty winds. Hallelujah. At sila'y nangapuspos ng Espiritu Santo. Sa panahon ni Cornelius, sila ay nasa pakikinig ng salita, nasa pananalangin. At ang Panginoon ay ipinagkaloob ang bagay na ito. Kung meron man tayong kailangan, mga mahal kong kapatid, to receive this kind of blessing, to experience this blessing, hallelujah. Isang sikreto, isang susi para sa lahat ng ito, panalangin sa Diyos. Amen. Pagdulog sa Kanya at hanapin ang Kanyang sakdal na kalooban. So merong dalawang uri ng pagpapala. Ang isang uri ng pagpapala ay may kinalaman sa kasalukuyan. Ano yung magiging buhay natin, sitwasyon ng buhay natin, at kung mararanasan natin ang 10 yon na bahagi ng unang pagpapala,
mararanasan natin ang blessing ng Panginoon. May enjoy natin ang mga bagay na, hallelujah, ipinangako ng Diyos sa atin. Amen. Ating palakpakan ng Panginoon sa sandaling ito. At malugod ko po kayo, inaanyayahang tumayo. Tayo magpipray. Salamat sa Panginoon sa paksang ito. At salamat din na natapos natin, mga kapatid. Hindi na nagkaroon pa ng part 3. Hallelujah. Mawit tayo bago tayo mag-pray isang maikling pag-awit. I know the Lord will make a way. Awitin natin. Sino sa atin ang naunawaan ng mensahe from part 1 to part 2? Pwede bang itaas ang kamay? Sana nga po naunawaan natin, mga kapatid. Nakakasawa na po yung buhay natin sa mundong ito. Yung buhay na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Nais ng Panginoon na maging masagana ang buhay natin. Mapayapa, masaya, mapuno ang ating puso ng kasiyahan, ng kagalakan, ng katuwaan, ng pag-ibig. Hindi problema, hindi ng pagtatalo, hindi ng pag-aaway ng mga pagpapamilya, ng ama sa anak, ng anak sa ama sa kanyang mga magulang, ng asawang lalaki sa kanyang asawang babae. Pinagtatalunan ay pera, pinag-aawayan ay ang pangangailangan ng pamilya. Hindi kayo dyan tinawag, mga mahal kong kapatid. Naisirain ni Satanas ng kaaway ang buhay ninyo, ang pamilya natin. He wants to destroy us. Gagawin niya ang lahat para pahirapan tayo. Pero hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. May pangako siya sa atin. Huwag nating kakalimutan. Sabi ni Pablo, tayo ay tinawag sa dalawang uri ng pagpapala. Pagpapala para dumamay, tumulong sa mga kapatid, maging pagpapala sa mga tao, at pagpapala na maranasan ang Espiritu ni Kristo sa ating mga buhay. Awitin natin ito, I know the Lord will make a way. Amen. I know the Lord will make a way for me. Lord, tunay, ikaw lamang ang makakagawa. I know the Lord will make a way for me. Yung unang 10 nakapaloob sa verse na ito. Next. If I live a holy life, obedience, trust, shun the wrong, and do gawin ang tama, I know the Lord, amen, will make a way for me. Naintindihan niyo ba yung awit, mga kapatid? May magagawa ang Panginoon. Lahat ng ating pangangailangan ay nakaabang sa silong at durungawan ng langit. Handang ibigay ng Diyos. Ibigay ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. But we need to exercise the obedience and trust sa Panginoon. Na kung mapapahalagahan lamang natin ang kanyang kalooban at mawawala yung pag-aalinlangan sa ating puso at pagkatakot at magtitiwala tayo ng buong buo sa Kanya, mga kapatid, God
will make a way to send the blessing, to bless us, sapagkat dito tayo tinawag, mga kapatid. Awitin natin yung verse 2. I know the Lord will answer all my prayer. Amen. I know the Lord will answer. Sa mga nananalangin lang, ha? Nagpipray ba tayo? Nagpipray tayo, mga kapatid? I know the Lord, amen, will answer all my prayer. Hallelujah. And if I live a holy life, shine the wrong and do the right. Hallelujah. I know the Lord will answer all, will answer all my praise. Amen. Do you believe that? Naniniwala ba kayo na ang Panginoon ay nakikinig sa ating mga dalangin? Yan po yung sabi kanina sa Book of Jeremiah. Kung tayo ay tatawag sa Kanya, mananalangin, hanapin Siya at magsisiyasat, ang Diyos ay sumasagot, mga kapatid. Magtiwala kayo sa Panginoon. Magtiwala kayo sa Kanya. Hindi kayo mabibigo, mga kapatid. Ipagkatiwala niyo ang inyong buhay, ang inyong puso sa Diyos. Hindi kayo mabibigo. Hindi tayo mabibigo. Mga asawang lalaki, mga asawang babae, kung kulang pa ang inyong pagsunod at pagtitiwala sa Panginoon, itong unahin niyong ipag-pray. Kung kulang kayo sa panalangin, manalangin na kayo. Kaya puro kayo away, puro kaguluhan ang nasa ating tahanan, kulang tayo sa panalangin. Mga prayer warriors, asan na kayo? Alam nyo, mga kapatid, saksi ang Diyos. May mga taong nagpaabot sa akin na sila'y pinagpala ng Panginoon nung pangaral, nung part 1. May mga umiyak kahit nasa bahay na sila at sinasabing inabot sila ng mensahe. Pero alam nyo ba kung ano yung kinatutuwa ng puso ko? Sabi ko sa isang sister, sabi ko, sis, kaya ibinigay ng Panginoon ang mensaheng ito sa atin at gayon yung inspirasyon ng Panginoon dahil ramdam ko, alam ko, ipinanalangin ninyo ang gawain. Ipinagpray ninyo yung mensahe. Kaya salamat sa panalangin ninyo, mga kapatid. Kaya mga prayer warriors, itina-challenge ko ulit kayo. Kahit nga mga hindi prayer warriors, dumulog tayo sa panalangin, mga kapatid. Libre po ang panalangin. Kahit nasaan kayo, pwede kayong manalangin. Kung puro trabaho ang nasa isip niyo, puro pamilya, there is something lacking. Mga kapatid, may kulang diyan. There is something wrong. Dapat ang lagi nating nasa isip, ano ang kalooban ng Diyos? Paano ko masusunod ang Kanyang salita? Mga kapatid, yan ang susi. Walang iba. Ako, yan mismo ang karanasan ko. Kaya sabi ko sa inyo, ang pagtuturong ito, by knowledge, by wisdom, and by experience. Sapagkat ito ang naranasan ko, tiyak ako na walang mabibigong mananampalataya kapag naranasan nilang ilagak ng buong buo ang kanilang puso sa Diyos at pagtiwala sa Panginoon. Kayo ang nakakaalam, mga mahal kong kapatid, kung kayo ba ay mayroong prayer life sa buhay ninyo. Gaano kayo kadalas manalangin? Gaano kadalas na tumawag kayo sa Diyos? Sa mga may trabaho, sa mga may negosyo,
Ang trabaho may hangganan, ang negosyo may hangganan. Laging merong pagbabago, mga mahal kong kapatid. Laging merong pagbabago. Walang permanente sa mundo. Pero ang pagpapala ng Diyos, walang pagbabago. Kahit sino pang maging kliyente ninyo, ano pang maging negosyo nyo, alam niyo, napaganda ng nabasa ko kanina. Sabi doon sa nabasa ko, ang Diyos nagbigay ng ideya sa iyo, ng negosyong yan, ay siya ring Diyos na magbibigay ng mga kliyente para tangkilikin ang negosyong yan na nagbigay siya ng ideya. Sabi ko nga, o nga no. Kasi isip tayo ng isip ng negosyo eh. Kung minsan, ano kaya magandang negosyo? Tapos natatakot tayo, baka hindi tangkilikin ng mga tao. Pero kapag ang negosyo natin galing sa Diyos, siya ang bahala na magbigay ng mga customer sa atin. Do you agree with that? Sa mga nagtatrabaho, kahit makailang kliyente pa kayo, kami mga kapatid, buhay na patotoo mga kliyente ni Sister Roslyn, Sister Mary Ann. Kayo ang saksi, maraming mga saksi. Nakailang kliyente na, nakailang trabaho na, pero same ang karanasan, blessing. From first floor to the second floor ng church, biyaya at pagpapala ng Diyos. Kaya ito isang buhay na patotoo at karanasan, mga kapatid. Kaya ito lagi kong challenge sa mga kabataan. Hanapin nyo ang kalooban ng Panginoon. Hindi mahirap yan gawin. Mananalangin ka. Ang kalaban mo dyan kasi yung sarili mo, kahinaan mo. Pero labanan mo. Itama mo yung isip mo. Panghawakan mo ang salita ng Panginoon, manalangin ka. Tayo manalangin mga kapatid. Maikling panalangin na lang. Merong request prayer dito, babasahin ko. Itutuloy pa ba natin to, yung request prayer? Sister Jasmine, nakita ko yung pangalan mo. Ito yung request prayer mo. Sabi dito, hindi makarinig ang kaliwang tenga. Hanggang ngayon ba? Hanggang ngayon? Simula po ito noong Sunday evening na sumakit ang tenga ko dahil sa sobrang sipon. Napunta sa tenga. Dahil 1 week na akong may sipon. Kaya nung Sunday evening ay sumakit ang tenga ko at kasama ang buong katawan ko na sumakit. Kaya magdamag akong hindi nakatulog. Kaya hanggang ngayon ay hindi nakakarinig ang lip ear ko. Tanging ugong lang ang naririnig. Sasama natin sa prayer. At pangalawa, request prayer ni Sister Hina. Nananakit ang kanyang tiyan. Sasama natin ito sa prayer, mga mahal kong kapatid. And may the Lord help us. Have mercy on us, Lord. Have mercy on us, O God. Forgive us, Lord, sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakamali, mga pagkakasala. Mga unconfessed sins, Lord. Mga bagay na ginagawa namin ng lihim na kami lang ang nakakaalam. Sa oras na ito ay aming ipinapahayag sa iyong harapan. Marami kaming kakulangan. Ang bawat isa, tulungan mo kami, Panginoong Diyos, na may tama ang kalagayan ng aming puso. Tulungan mo kami na magawa ang iyong kalooban. May pamuhay ang iyong salita, Panginoong Diyos. May galang ito at may respeto sa aming mga buhay. Patawarin mo kami, Panginoon, sa paulit-ulit na pagsuway namin sa iyong mga salita. Sa kakulangan ng panahon, ng pagtawag sa iyo, ng paghahanap sa iyo, ng pagdulog sa iyo sa panalangin. Marami sa amin ang nagkukulang sa pagdulog sa panalangin, sa pagbubulay sa iyong kalooban, sa pag-aaral ng iyong mga salita. Lord, forgive us. Have mercy on us, Lord God. Kaawaan mo ang bawat isa. Tunay na wala kaming magagawa kung wala ka, Panginoong Diyos. Nakatayo kami sa sandaling ito dahil sa iyong biyaya. Taglay namin ang buhay at kalakasan sa mga sandaling ito na nakapakinig ng iyong salita, na gawa namin ang dapat naming gawin
ayon sa iyong kalooban sa paglilingkod na ito dahil sa iyong biyaya, sa iyong habag at awa, Panginoon. Salamat sa patuloy na pag-unawa niyo po sa bawat isa amin. Hallelujah. Lord, salamat sa iyong makapangyarihan at mabiyayang kamay na patuloy na gumagabay sa bawat isa amin. Sa gabing ito, dakilang Diyos, napakinggan namin ang iyong mga salita. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin. Marami sa amin o halos lahat sa amin, Panginoon, ay hindi nai-enjoy ang totoong pagpapala. Tulungan mo po ang bawat isa, Panginoon, na kung makikita lamang ng bawat isa sa amin ang aming mga kalagayan, mayroong kirot sa puso namin, sapagkat ang nais mo ay maging pagpapala din kami sa iba. Na kung makikita namin ang kalagayan ng bawat isa, Panginoong Diyos, makikita namin kung anong aming lubos sa pangangailangan. Lord, help us. Help us, Lord. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa iyong mga salita na iyong pinahintulutan na aming papag-aralan mula pa nung linggo hanggang ngayon, Panginoong Diyos. Salamat sa munting inspirasyon na iyong ipinagkaloob sa amin. Salamat sa pagtitiwala mo sa iyong lingkod sa maliit na paksang ito na nilagay mo sa kanyang puso. Dalangin ko na ito'y tunay nga pong maging pagpapala sa bawat isa. Nagawa ko ang bagay na ito, na ipaglingkod ko ang ilang bahagi ng paksang ito, Panginoong Diyos, dahil sa nais mo. Ito'y kalooban mo, hindi dahil sa kalooban ng tao, Panginoong Diyos. Naway abutin mo po ang bawat isa. Mangyari po ang iyong kalooban, Panginoon, sa buhay namin. Muli, tulungan mo ang bawat isa, Panginoon, na magawa at masunod ang iyong kalooban at ang iyong salita. At ibigay mo na lamang po na bonus sa amin, Panginoong Diyos, itong dalawang request prayer na ito. Ang pinapaabot ni Sister Jasmine na pananakit ng kanyang tenga, sipon, dahilan ng pagkasakit ngayon ng kanyang tenga, halos isang linggo na may sipon, at ang kanyang kaliwang pakinig, tenga, Panginoong Diyos, ay napektuhan. Ibigay mo ito sa aming kapatid, ang kagalingan. Kung ikaw po ay nalugod sa kanya at nalugod sa amin, maging patotoo nawa ito, isang maliit na patotoo na gumawa ka sa kanyang buhay. At kasama na din po itong ni Sister Regina na pananakit ng kanyang tiyan. Panginoon, maliit lang itong bagay sa iyo. Salamat po sa kagalingan ni Sister Regina at Sister Jasmine. Maraming salamat po, Diyos, sa gabing ito. Sa lahat ng mga kapatid ko may pangangailangan, masumpungan mo nawa ang pananampalataya at pagtitiwala sa aming mga puso. At ang desire, Lord, na magawa ang iyong kalooban at masunod ang iyong salita. Salamat po sa mga katugunan na handa mong ipagkaloob sa kanila, Panginoong Diyos. Aming dalangin ito, aming samot pasalamat, itinataas sa iyong dakila at banal na pangalan, aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. And amen. Ating palakpakan ng ating Panginoon, mga mahal kong kapatid.